to. Ganda tayo. Bayan yan. Aray, nakagat ko. Welcome to. Ito lang ang sabi ng welcome. Welcome to. Ayan, ayan. Ito naman. Ay, yung record. Hindi na ako makita sa main. Gano'n yung record sa kanya. Ayun, sige na, isa na lang. Uy, ay, gago. Wala ba tayong Dapat kita pabigat? silang ano ha. Knockout. Oo nga, pabigat man lang. Ay, may pabigat pa na. Okay na. Okay na, may pabigat na. Yan ka na lang. Ano? Hindi na ako kasali ah. Stephen ko mabigat. Sure ka? Alam niyo ba parang yung lumabad? Na, Kayo tatlo lang kita dito. Saan yung slipper ko? Sukso Ay, mo na sa loob. Oo nga, i-wide nyo kasi. Pakatangit ka. ay, may pa, ay, may mamawid pa yan. Iyan na niya daw, ibaba niyo daw. Ikaw nga. Ganun mo, buka mo nga. Buka mo pa kasi pa. Ay, kasi pihita. Uy, baka masira. Ay, pihita. Pihitan ay pihitan, no? Ayun, galing nga Angela. Okay, wide mo na. Ito, parang mga bibigay na rin. Maya-maya. Okay, wide mo na. Buka. Ay, tao na. Galing. Galing nyo naman. Kabila, kabila. Ayan, kabila Full ipit. storage na ako. Kabila ipit. Pitan nyo na, hindi natutuwad Gago yun. naka-play na mo. Magbayad ko na lang si Kwenta ulit, di ba? Si Kwenta yun, ad story. Oo, bakit yan na lang ulit? Nawawala din ba ad story na yun? Nawawala. Pag nagbumili ka. Di ba sa iPhone meron? Ano? Ad story. GB. Naka-cancel ko nga yung isa, tapos wala. Ano mo naman. Game na, game. Nawala to. Uy, nag-play oh. Kaya din, record. Sa gitna na lang. Uy, ano ba rin? Tayo, Pilipino. Tayo. Record sa gitna. Bakit yung candle ah? Hindi, tingnan mo. Kitang kita yan, no? Kasi pala ako eh. Tayo, Pilipino. Ha? Kasi pala ako din. So ayun nga Na-play na guys, to. alam niyo ba, inaakala talaga nila, seriously. Ay, Sabihin natin na sabay-sabay. Bayani, under pressure. Ay, hindi kita Welcome sikat. to. Game. Palit pa tayo. One game. Oo nga, palit Galang mo tayo. na lima. Record mo na cellphone. Ganyan na. Record mo Game, na game. cellphone niya. Parang maluwag yung screen. Game. Patalikod ko. maluwag space Ba't dito. ka kasi Nakatalikod ka. nakatalikod eh? Naka, Gumanang ka kasi kanina pa yan. Sige nga, dalawa natin. Magdalawa tayo. Ba't kasi tulong Ma-record. Pause mo muna, pause mo muna. Mahirap pa yun. Hindi, kumbaga kasi mahina yung sound pagdating dito kasi medyo malayo. Hindi, hahanapan mo pa yun. Oh, bal, si Loris Same mag-edit lang, niyan. basta same time lang din naman. No? Makikita Go, na lang. okay na yan, ala ng hangin oh. Laksan na lang yung boses. Kita ba tayo, baba? Ha? Si Loris sa guys. Okay, go. 5, 4. Bahala na si Batman. Game. Bayan yan. Angela, nakatalikod ka. Welcome to Usap ko Bayan na. yan, under pressure. Ayan. Ayan. Game. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan na, ayan na. Welcome to Bayani under pressure. Alright. Split na, split na. Napapaisip din ba kayo kung ano yung nangyari kay Pakat na lang ba yan? Ayun naman, hirap pag dire-diretso. Oo. Napapaisip din ba kayo kung ano yung relasyon ni Rizal sa La Liga Pilipinas? May idea ba kayo? Wala. Ikaw ba, Chad? Wala. Ah, ginahin mo sa lahat. Wala ka sige, Drew. Di ba alam ang intro? Wala na nga. Ah, di ko alam, di ko alam. Game ulit. Kung pagka kasi para talagang ano na to. Wala kasi kung alam. Okay, ulit natin. Teka lang. Game. Ano? Wala din daw yung alam. From the top ba? Hindi na mag-ano. Okay. Tawa sa story. Go. Napapaisip din ba kayo kung ano yung relasyon ni Rizal sa La Liga Pilipinas or kung paano nyo yung naitatag? May idea ba kayo? Ako naririnig ko lang. Pero wala Sa akin kasi ano, para sa akin, itinatag siya nung Hulyo 3, 1892 sa Tondo, Maynila. Bali, alam niyo ba yung layunin ng La Liga Pilipina? Yung layunin nito yung pag-isahin yung bawat Pilipino. Ano ba yun? Sige, tuloy. Wala kasi tamawa. Ayun yan. Galing yan. Ulitin ko na lang ulit, para hindi tayo magkano. Dito na lang. Dito na.
Akin agad, di mo nagtatanungin. Itinatag kasi siya nung Hulyo 3, 1892 sa Tondo, Maynila. Alam niyo ba yung layunin ng La Liga Pilipina? Yung layunin nila kasi bali pag-isahin yung bawat Pilipino at isulong yung reforma ng pagkakaisa ng bayan. At alam niyo ba na di nagtagal matapos itinatag yung La Liga Pilipina, inaresto si Rizal at tinatapon sa dapitan. Dahil sa pagkakadakip na yon, nahati sa dalawang grupo ang La Liga. Ang La Liga Moderada at ang La Liga Radical. At sa 10% ng membership fee na ang motto ay 10 sentimo! 10 cents yun, 10 cents. Wala wala naman ako doon. Wala naman ako doon. Sige, sige, sige. Ayun. At alam niyo ba na nasa ano yun? Yung membership fee, Ano 10 cents. Ulitin ko na lang. Alam niyo ba na sa halagang 10 centimos membership fee o ang motto ay Onyos Instar Omnium na ang ibig sabihin yun ay isa para sa lahat. Para sa lahat. Yung pala yung ibig sabihin. Kaya may idea ba kayo sa bakit nadakip si Jose Rizal? si ano kasi yun eh, pinababalaan na siya na wag na siyang bumalik sa Pilipinas. Pinababalaan na siya mamaya sa buhay. Pero dahil naniniwala si Rizal na wala na sa Spain, sa Madrid yung pinakalaban, so bumalik siya sa Pilipinas. So yung pagbalik niya sa Pilipinas, kasama niya doon yung kapatid niya na si Lucia. Tapos kaya siya nadakip, meron dong sumalubong sa kanila, nag-check ng mga bagahin nila, tapos may nakita na mga pakete ng mga anti Catholic. So syempre matinding matinding kaso yon sa panahon na yun, dahil dikit ang simbahan at ang government tong panahon na yun. So tinatanong sila, nakita yon sa sa punda ng punan ni Lucia. So syempre dinideny nila yun at hindi daw sa kanila yon. Pero syempre maniniwala ba doon yung Espanya? Syempre hindi. So, Ano yung setup? ano siya, trap siya, alas ganun. So tinatapon siya. Pero hindi lang daw yun yung dahilan kung bakit siya tinatapon. Ang sabi daw is more na kaso sa kanya is anti-Catholic siya, tapos yung about sa LTV. Kasi parang, di ba, nasaksihan niya nga simula pa ng bata siya yung tatlong namatay na paring martyr. So sa mga mata ng Spain, ano siya, traitor yun. Pero ginawa ni Rizal na martyr yun. So syempre magagalit at mainit ang mata sa kanya ng mga Espanyol. So ano kaya yung nangyari sa kanya pagkatapos patapon siya sa lapitan? Pero bago yun, anin muna natin, ano kaya yung sa kasalukuyan nung pwede natin i-relate yung pangyayari na yun, yung La Liga Pilipina? Ano kaya? Para sa akin, kasi marirelate ko siya sa NGO o yung non-government organization. Kasi sila, di sila namimili ng parang yung goal nila balay pang-edukasyon para makatulong sa Pilipino. Wala silang parang kinikilingan, parang pata sila, ganun. Ano kasi yan eh, tawag dito, may nagsasabi din na gusto ni Rizal na kumbaga umalis na sa may mahiwalay yung Spain sa ma-separate yung Spain sa Pilipinas, kasi yung mga base din sa layunin ng organisasyon niya, hindi siya basta-basta lang na organisasyon lang ano siya pang buong state na yung halos na sakop niya. Okay. So may i-add pa ba kayo doon? Pag-usapan naman natin yung buhay niya sa Dapitan. Ano kaya naging buhay ni Rizal sa Dapitan? Yung pagkahuli sa So ayun nga, di ba, napunta si Jose Rizal sa Dapitan. Pero hindi naman niya ginusto talaga na mapunta doon. Kumbaga, tinatapon siya ng Espanyol doon. Kumbaga bilang bilanggo. Tapos aside doon, parang gusto ng simbahang Katoliko
nun, bilang ko, hindi niya hinayaan na mawala ng kabuluhan yung pagstay niya doon. So, ginawa niyang productive. So, yung, alam naman natin na si Jose Rizal, diba, mahilig siya, manaliksik, manggamot, and also magturo. So, gumawa siya ng bahay sa Talisay para din pagstayan niya, and gumawa siya ng paaralan para maturuan niya yung mga bata. Gumawa siya ng klinika para sa makapangpagamot siya. And also, siya din yung dahilan kung bakit naging matagumpay yung surgery or yung opera ng mata ng parents niya. And sa pagstay niya doon, nakagawa din siya ng mga tola. Kumbaga yung tola niya na Himno al Talisay. Tapos yung Mi Retiro. Pagkatapos nun, doon din niya nakilala yung asawa niya na si Josephine Bracken. So, kumbaga, yung asawa niya si Josephine Bracken, siya din yung nakatulong na Jose Rizal sa panggagamot, pati sa pagtuturo sa mga kabataan. And dahil nga doon, pinatunayan lang ni Jose Rizal na, di ba, na kahit na bilanggo siya, parang hindi niya hinayaan na mawalan siya ng saysay. Talagang pinatunayan niya na Tutulong pa rin. oo. Siya yung nagpapatunay na kahit anong kumbaga unos yung dumating sa buhay niya, hindi niya hinayaan na mapabayaan yung sarili niyang bayan. Also, siya rin pala yung dahilan kung bakit tangit na mo. Also, siya rin yung dahilan kung bakit tangit na naman siya. Kumbaga siya din yung dahilan kung bakit nagkaroon ng malinis na patubigan yung mamamayan ng Dapitan. Ano sa tingin niyo yung relate mo niya sa present? Paano? Paano nga kayang marirelate natin sa buhay nito sa Dapitan? Kasama Ano na ba? Hindi. Ako ba? Oo, idadagdag ka sa ano. Hindi mo ginawa niya na. Hindi na ko ready. Hindi ko na nakalay sa magsabi. Ano? Relate ko dyan. Tangin na ito eh. Ay, nangihintay ng sagot sa Tigyan mo ako nandiyan, tigyan mo nga. Ay ba? Hindi yung may Christine. Ano? Ano ba yun? Sinabi mo yun na lang sa kanina. Oo nga eh. Sinabi ko nga eh. Para na may marami. Saan mo na? Inabo kayo. Sarap. Para magtatanong ka. Ito? Nasabi ko na to. Ayun, yung water system. Tuloy-tuloy pa din yan, tuloy-tuloy. Paano mo siya Hanapin ko, hanapin ko. Kakat pa. Wait lang. Ikaw na magtanong. Chat na lang natin. Paano yung akin? Ano nga yung type of topic niya? Siguro yung akin sa ano. Ano? Kuya, ano yung topic niya? Buhay sa Dapitan. Dito Pilipino. Ito. Bayanihan sa local development. Connection. Ay, Skip natin. ayun. Bayanihan at local development. Yung paggawa ni Rizal ng water system at pagtuturo ng community. Katulad ng mga community projects at voluntary natulong sa gobyerno. Tapos yung sa resilience sa isolation. Kaya nung naranasan ng marami ng lockdown, natutunayan din sa napag-i-isolation ay pagkakataon para i-product. Kunwari pag may ano, bang Ba't ako? nakakataan. Pupusahin ko lang ito eh. Ikaw lang. Eh, ikaw na lang. Ano yun mo? Pupusahin mo. Tatagal ko na. Tulad ng bayan na yan sa local development. Tulad ng bayan niya sa local development, di ba si Rizal is gumawa ng water system at saka yung pagtuturo niya. Katulad din sa mga community projects natin at yung volunteerism ngayon na hindi umasa sa tulong ng gobyerno. Pwede rin natin ma-relate yung resilience sa isolation. Di ba gaya ng naranasan ng marami na nang noong lockdown is patunay lang si Rizal na ang isolate ay patakataon lang para maging produktibo tayo. Kumbaga kahit